Problema ng mga pamilya apektado ng lindol sa Ormoc City, Leyte kung paano sila magsisimulang muli. Lalo't bumabangon pa rin daw sila mula sa pananalasa noon ng superbagyong Yolanda. Ilang bahay sa Ormoc tila nilagari dahil nahati matapos ang pagyanig. Mula sa Ormoc nakatutok live si JP Soriano. JP. Mel, narito tayo ngayon sa tapat ng Ormoc City Hall na sa kabutihang palad ay hindi naman grabing napinsala pero may mga minor cracks. At ngayong maghapon nga, Mel, aabot sa mahigit 10 aftershocks yung naramdaman natin dahilan para mas lalong kabahan at matakot yung mga kababayan nating na-trauma na matapos nga makaranas sa malakas na lindol kahapon na sumira sa kanilang mga tahanan. Pagpasok pa lang ng GMA News sa bahaging ito ng Barangay Milagros sa Ormoc, tumambad sa amin ang matinding pinsalang dulot ng magnitude 6.5 na lindol. Dumapa ang maraming bahay, ang mga pader nagiba. Ang ilang sahig ng bahay mistulang hiniwa ng cutter at nasira. Sa isang purok pa lang ng barangay, aabot na raw sa mahigit 76 na kabahayan ang napinsala. Ito dito, malaki na ito dito. Isa sa kanila ang bahay ni Marites na mistulang nilagari sa gitna at nahulog na sa bangin ang kusina. Hanggang ngayon, dama pa rin daw niya ang trauma at takot. Lakas na malakas talaga ang lindol kahapon. Oh, ito nga oh. Dan doon ako. Itong bahay namin. Sira lahat. Oh, pati doon wala na. Wala na talaga. At nang pasukin ni Marites ang bahay, muli na namang nagka-aftershock. So ngayong, ayan na naman! Hindi namin alam kung ano gagawin namin ngayon kasi hirap na kami, wala na kami pera. Bago pa lang kami dinat na ng Yolanda. Tapos ganito, ulit na naman. Paano na kami ngayon? Sana kami titirahin. Napaluhan na lang din si Melanie matapos magtamo ng mga galos at tila matchap-chap ang looban ng bahay. Wala na kasi kami matirahan eh. Gaya ng kapatid ko, anong gagawin na namin? Wala na. Mistulang pinipingkahon naman ang bahay at sari-sari store ni Samuel matapos ang lindol. Tuluyan na itong nagiba, eksaktong pagtakas niya kay kamatayan. Ang problema, bukod sa wala lang tirahan, wala na rin siyang kabuhayan para sa kanyang sakit na diabetes. Gumapang na lang ako palabas kasi sisira na yung bahay ko. Yun, wala na. Nandun na ako sa karsada. Tinitingnan ko na lang ang bahay ko na nasisira. Wala na akong magawa, wala akong nakuhang gamit at saka yung tinda ko wala akong nakuha. Sa iba pang kalapit na barangay gaya sa Kabawanan, grabing pinsala rin ang inabot ng mga residente. Ang ilang bahay mistulang magigiba na, mahipan lang ng hangin. Ang ilan, tuluyan ang nawasak. Dito nakatira ang isang namatay sa lindol, ang 19 na taong gulang na si Risa Robles, matapos matabunan ng landslide ang bahay. Sa kabuuan, aabot daw sa 179 na individual ang mga pasyenteng isinugod sa ospital. Kanina, ilang landslides din ang aming nakita at mga crack at hiwa sa mga kalsada. Pero ayon sa DPWH sa Ormoc, walang major roads at tulay ang nasira. Gayunpaman, problema pa rin para sa mga residenteng naapektuhan ang matitiran. Merong 110 na barangay sa Ormoc City, pero aabot lang daw sa may 8 barangay ang pinakaapektado ng lindol. Ngayong hapon, nag-aerial inspection sa Ormoc si Mayor Richard Gomez upang makita ang tindi ng pinsala. Doon sa ADC side, sa Tangonan side, marami talagang landslide doon, saka marami nasira na kalsada. Siguro matatapos na within the next 2 or 3 days, hopefully, ng clearing. Ang marami dito, damages on buildings. And ako personally, I think yun ang costly eh.